Ayaw nitong ipain niya ang sarili niya. Ayaw nitong ilagay niya ang sarili niya sa panganib. Pero di ba nito alam na mas mapanganib ang ginagawa nitong paghalik sa kanya? Kay Alexis kasi, ang kanyang sarili lang ang kanyang itataya. Pero kay Anton, nakataya ang lahat sa kanya, ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang kinabukasan. Nagtrabaho siya sa resort na yun para makatagpo ng millionaire bachelor. Pero bachelor lang si Anton. Hindi ito milyonaryo. Pero ito lang ang lalaking ginusto niya. Ito lang ang lalaking nakapukaw sa natutulog niyang damdamin. He blowed his fingers through her hair as his kisses deepened. Napakalambot ng mga labi nito. His mouth was warm and sweet. Langhap niyang nalalasahan niya ang mamahaling mouth spray nito. Sanaya, he murmured gasping. Ayokong pumunta ka sa suite ng kahit sino. Ayokong imasahe mo ang kung sinong lalaki. Kahit hawakan ka lang ng kahit sino. Ayoko. Naiintindihan mo. Pero hindi lang hawak ang ginagawa mo sa akin ngayon. Sagot niya habang hinahabol din niya ang kanyang paghinga. Gusto ko, akin ka lang. Alam kong wala akong karapatan. Pero gusto ko, walang ibang. Sa pagkakataong yun, ito naman ang pinatahimik niya sa pamamagitan ng isang halik. Hindi na nito kailangang magsalita. She knew he wanted her. There's no need for words. His deep searing kisses tell it all, and she wanted him to. In fact, more than he wanted her. Suddenly, he scooped her into his arms. She trembled when she realized where he was taking her. Anton, tinungo nito ang elevator. Automatikong pinagbuksan sila noon. Automatikong sumara rin niya. At umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Dinala siya nito sa isa sa mga quarter room, the one painted pink. Its sliding door automatically opened and revealed the giant swan bed. Rubis ang mga mata nito, na tila umiilaw dahil sa kinang ng mga iyon. Dahan-dahan siyang inihiga nito. Inihanda na lang niya ang sarili. Alam niya ang consequences noon, mawawala ang kanyang bahay at lupa. But who cares? She lost all awareness of everything except him. Wala nang mahalaga sa kanya, kundi ang sandaling iyon. At si Anton, kahit pa hindi isang millionaire bachelor. He bent to kiss her. Automatikong pumulupot ang mga kamay niya sa mga batok nito. He kissed her slowly and deeply, teasing her mouth, and she murmured a protest when his lips left her. He eagerly got rid of her clothes. Isa-isang tumilapo ng kanyang mga damit, kasunod ng mga damit nito. He kissed her once more as his weight settled full in her, parang pinagdugtong na lakad ang kanilang mga katawan. It felt as if their bodies had been designed for each other, and when he finally claimed her, she knew they were destined for it. There was no denying. Their sense of moans blended with the rippling of the waves in the humming of the sea. She didn't know how it happened, but in the middle of all this, she fell in love with Anton. Kay Anton na kailan lang niya nakilala. But what did it matter that she had known him only for such a short span of time? Sigurado siyang marami na rin na-inlove sa loob lang ng ilang sandali, and she also sure it did not make their love less potent or lasting. She lovingly stroked her angelic face with her fingers. Mahal niya talaga ang bartender na to. Mahal niya ang lalaking ito na ayaw siyang mahawakan ng ibang lalaki. Mahal na mahal niya ang overprotective na lalaking ito. Kung pwede nga lang na matantili na lang silang nakakulong sa swan room na yun at laging magkayakap ng mahigpit gaya ngayon. Parang anghel na natutulog ang tingin niya rito. She could hear his faint breathing. It was music to her ears. She didn't have the heart to wake him up. Pero kailangan na nilang lumabas sa guest house na yun bago magliwanag. Baka may makakita sa kanilang dalawa. Mahinang niyublog niya si Anton. Ungol nito at lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Anton, bangon na. Kailangan na nating umalis. Anong oras na ba? Humihikab na tanong nito. His morning breath still smelled a breath of freshness kahit pa bagong gising ito. Mag-aalas 4 na. Maya-maya lang maliwanag na sa labas. Maaga pa. Matulog muna tayo. At muli siyang niyakap nito. Pero baka mahuli nila tayo. Saka baka may gas na mag-i-stay dito ngayong araw na to. Maabutan pa tayo ng mga rumboy dito. Huwag kang mag-alala. Walang mag-i-stay na gas dito. Paano ka nakakasiguro? Dito ako nakatira. Lahat nito. Tama ba ang dinig niya? Dito ito nakatira. Di kaya nananaginip lang ito at nagsasalita sa panaginip nito. Anong ibig mo sabihin? Dito ang tirahan ko sa Island Star. Lahat nito. Ano? She couldn't believe her ears. Napabalikwa siya at kagyat na binalablabalan ng pungot ang kanyang kahugdan. Nakatira ito sa pinakamahal na guest house samantalang nagtitiis silang mga waitresses sa cottage lang. But that's unfair. Sambulat niya. Bartender lang ito. Bakit ito binibigyan ng management ng ganoong pribilehiyo?
Porke ba may killer eyes, breathtaking smile at handsome face ito. Bumangon na ito at tila nawala ang antok. Sanaya, paano nangyari yun? Bakit parang ang lakas-lakas mo sa Island Star? Bakit ka pinatira sa guest house na ito? Sunod-sunod na tanong niya. Sanaya, akin ang guest house na ito. Akin ang Island Star. Pagtatapat nito, napaawang ang kanyang mga labi. She was shocked. Nandidilat ang mga mata nito at nanlalaki ang mga butas ng ilong nito. And yet she looked so beautiful to him, even with her crumpled hair. Pero bakit ganun na lang ang reaksyon nito nang malaman ito sa kanya ang resort na yun? Di ba dapat matuwa ito? Hindi ako naniniwala sa iyo. Napasigaw siya sa galit. Maniwala ka dahil yon ang katotohanan. Sinungaling. Hindi talaga niya inaasahang magagalit ito. Hindi ba dapat na maging pleasant surprise ito? After all, natagpuan na nito ang hinahanap nito na makakatulong dito. Bakit ba ayaw mong maniwala? Nagsinungaling ka sa akin, Anton. Kailan? Bakit bartender ang pakilala mo sa akin? Sanaya, bartender talaga ako. Doon ako nagsimula. HRM ang kurso ko. Gusto kasi ni paano magpag-aralan ko ang lahat ng aspeto ng negosyo namin. Kaya naging bartender ako, waiter, room boy, cook, front desk clerk, at cashier. Nang makagraduate ako, nagtayo ako ng sarili kong hotel na later on ay naging chain of hotels, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Hanggang makabili ako ng mga isla sa iba't ibang panig ng mundo na dinevelop kong mga island resort, gaya ng Island Star. Kwento niya, hindi ako naniniwala sa iyo. Kung talagang sa iyong resort na ito, bakit nasa poolside bar ka at nagbi-mix ng drinks? Di ba dapat mga importante kang gagawin sa opisina mo? Di ba naikwento mo sa akin na hindi sapat ang sahod ninyong mga waitresses? Na hindi dapat ganun porque may tip kayo sa mga customers? Kagad kong kinausap ang accounting management para itama yun. Lahat niya. Sa palagay mo ba, nagkataon lang na tinaasan ang sweldo niyo? Matinding galit ang nakita niya sa mga mata nito. Niloko mo ako. Ako sa nito. Pinagkatiwalaan kita. Sinabi ko sa iyo na gusto mong makapag-asawa ng millionaire bachelor para hindi maimbargo ang bahay at lupa niya sa Ilocos. He supplied. Anong problema roon? Anong ginagawa mo sa poolside bar? Bakit ka nagbabartender doon? I'd like mingling with the staff para madinig ko ang kanilang mga hinaing. Mabibilang sa mga daliri ang mga taong nakakaalam kung sino talaga ako. Kung alam nilang ako ang boss, tiyak na hindi sila magsasalita. Tulad mo, tiyak na hindi ka magre-reklamo na mababa ang pasahod sa inyo. Sinabi mo pa, kung alam ko lang, welga ang isasalubong ko sa iyo sa pool. At ayaw ko ng mga welga-welga. Kaya naman gusto kong malaya kung maririnig ang hinaing ninyo. At nang marinig ko na may kamalasaduhang ginagawa si Alexis, nagbartender ako sa poolside bar dahil doon ang tambayan niya para malaman ko ang dapat kong malaman. Sana kinumpronta mo na agad siya sa gym. Sa palagay mo ba, ang pag nagmarcha ako ng gym na nakasuot ng coat and tie at magpakilalang may-ari ng resort, may mapapala ako. Siyempre hindi siya aamin. Bakit hindi ka nalang kumuha ng appointment kay Alexis para malaman mo mismo kung ano ang ginagawa ng mga babaeng kinukuha niya? She argued. Mula simula, ang pagkakakilala ni Alexis sa akin, isa lang akong empleyado ng resort. Sa palagay mo ba, aalokin niya ako ng serbisyo? Hindi, dahil lang alam niya, wala akong ibabayad. He pointed out. Ako ang nakaalam ng mga aktibidades niya, hindi ikaw. Paalanin ito sa kanya. Kaya dapat, nananatili ka na lang sa iyong opisina na nakasuot ng iyong coat and tie. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil nalaman ko kung ano talaga ang pinagagagawa ni Alexis. Pero ngayong alam mo na, ayaw mong isali pa ako sa usapan. At wala na akong magagawa. Kundi sumunod dahil ikaw ang boss. Ganun ba? Sarcastic na sabi niya. Bakit ganun na lang ang pagkakalaitin nito? Diba he made love to her? It may have been a wonderful night. And it should be more wonderful because she just learned he's a millionaire. Hindi ba? Yun talaga ang gusto nito. Kaya anong problema nito? Bakit tila nagagalit ito? Bakit ka ba nagagalit? Anong nagawa ko sa'yo? Nagulat siya nang mamalisbis ang mga luha nito. Anton, nakahanda na akong kalimutan ang plano ko kung bakit ako naparito. Kahit pa nangangahulugan nyo na mawawala ang bahay at lupa namin. Nang nakilala kita, napag-isip-isip ko na hindi lang pera o anumang material na bagay ang mahalaga, na may kailangan ako na mas sigit pa sa isang milyonaryo. At yun ay ikaw. Dahil ang pagkakaalam ko, mabait ka, down to earth at honest. Hindi ba pwedeng makabait ako, down to earth at mayaman? Kung mayaman ka, hindi ikaw ang taong nakahanda akong isuko ang lahat. Dahil hindi sa ordinaryong tao gaya ng inaakala ko, kundi boss kita. Kung honest ka sana, dapat nasabi mo sa akin ang totoo. Paano pa kita pagkakatiwalaan ngayon? Tumayo ito at isa-isang dinampot ang mga suot nitong nagkalat sa sahig at isinuot ang mga iyon. Tinungo nito ang pinto ng elevator na kusa namang bumukas.
Bago pa siya makahuma, nakita niya sa monitor na nakalabas na ito at tuloy-tuloy lumabas sa front door na automatiko ring bumukas para makalabas ito. Sanaya was all he could say, pero wala na ito. Wala na ang babaeng ibinigay sa kanya ang lahat, kahit ang pagkakaalam nito ay isang simpleng bartender lang siya. Wala na ang babaeng pinatulan siya, hindi dahil mayaman siya o makapangyarihan siya. He has lost her even before she became his.